So, praise the Lord, to worship the Lord in spirit and in truth for our Sunday afternoon worship. And those who are joining us for our live streaming from different parts of our country and around the world, we are glad that you are with us and you are not just watching, but you are a part of our worship service this afternoon. As we start, let's sing first books of the Bible and some scripture songs. Tapno maadalis tayo nga ma-memorize the 66 books in the Bible, 39 in the Old Testament, 27 in the New Testament, all in all, 66 books. This is a compact, kumbaga library po ito 66 na libro. Ano ho? Alright, let's sing. Genesis and Exodus, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. New Testament now, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Psalm 19, verse 7, 11, and 14. Alright, ready? Sing. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Verse 8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord are pure, enlightening the eyes. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Psalm 48. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Psalm 25. Unto thee, O Lord,
I lift up my soul unto Thee, O Lord. Do I lift up my soul, O my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me. Verse 4 now. Show me Thy ways, O Lord. Teach me Thy paths, O Lord. Oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me. Verse 7 now. Remember not the sins of my youth. Remember not the sins of my youth. Oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me. Psalm 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. Psalm 17. A merry heart doeth good like a medicine, a merry heart, but a broken spirit drieth the bones. A merry heart is the joy of the Lord. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Matthew 4:4. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Matthew 7:7. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tunay po ang mga sinabi ng Biblia na sa kinanta natin, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Hindi po seek God first, kundi seek you first the kingdom of God. Una, kingdom of God, that Jesus is the King, we are His servant, subject to the King. Sabi ng Bible, and all these things, ano yung all these things? Yung needs mo. Alright? Shall be added unto you. So, kung ang material po ay additional blessing, sabi ng Bible, shall be added, hindi talaga yun ang blessing. So, kundi additional blessing lang. So, ang blessing talaga, kung nakilala mo si Kristo bilang tagapagligtas. Diba? Anong kwenta ng kayamanan ng sanlibutan na makamtan mo lahat, sabi ng Biblia, what shall it profit a man if he shall gain the whole world, but lost his own soul? Pupunta naman sa impyerno, anong mapapala natin? Diba? Kaya nga po,
ang mga pagkain, mga material kailangan natin, additional blessing po yan. But that's not the main blessing. Main blessing is come from God. Spiritually speaking, di ba? Yung ligtas ka, yung maayos yung pamilya mo, yung mga anak mo ay nasa tamang direction, at tumitibay ang relasyon ninyong mag-asawa, nakikip mo ang family mo sa kalooban ng Diyos, that's the real blessing. Kaya nga, additional blessing po ang material na bagay. Alright? So, sabi nun, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Ano yung ibig sabihin ng righteousness? Ipamuhay natin, yung righteousness ni Jesus Christ. Sabi ng Bible, if any man be in Christ, he is a what? New creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yung buhay natin noon na luma, di ba? Lumang pagkatao, pinalitan ng Diyos ng bago. So bakit natin gusto ng luma? Binigyan na nga tayo ng bago. Pag bibigyan ka ba ng bagong cellphone at kukunin niya yung lumang cellphone mo? Alright? Halimbawa, iPhone 11. Sabi niya, bibigyan na kita ng iPhone 17 Pro Max. Luma na yan eh. Anong pipiliin mo? Yung luma, yung bago? Aba, yung bago. Ang Diyos, binigyan na po tayo ng bago eh. Bakit pa natin gustong mamuhay sa lupa? Binigyan na tayo ng Diyos ng bago. Diba? Kaya nga, if anyone be in Christ, he is a new creature. Bago po tayong nilalang. New nature, nandyan po sa atin. Ipamuhay ang natin yung righteousness of Jesus Christ. Eternal life in one essence is to live the very life of Christ. Hindi lang po eternal life na sa langit, kundi eternal life po, buhay ni Kristo na nasa atin. And we are privileged to be conformed in the image of Christ, sabi ng Biblia. Okay? So yun po yan. And the Bible says, all these things, mga pangangailangan mo, shall be added unto you. 20 years na po akong full-time sa ministry at nakita ko po hindi talaga nagpapabaya ang Diyos. Alright? So, sapat ang biyaya niya po sa kanyang mga anak. Okay? Bago tayo pumunta sa ating message po ngayon, some announcement lang. Alright? And let's pray for digitay estudyante ni Iris at Dati Bigat. May exam po sila bukas, finals. Let's pray for them. Tsaka yung mga iba pang kabataan, si Julius, si Nerissa, nandito rin kanina umaga. At yung iba pa na may finals, makapasa po sila dahil importante po ito sa kanila. Sabi nga ni Kuya Nino nung kahapon sa bahay nila, sigurado ka bang magiging third year ka na sa susunod? Second year siya. Sigurado ka bang magiging third year ka na? Nakadepende sa final exam. Kaya let's pray for them. Very important po yan na makapasa po sila. Of course, si Nanay Dora, na lagi pong nanonood niyan, hindi man live replay sapagkat iba ang oras sa California, sa Pilipinas, Tahid po tayo ng isang araw sa kanila. Pero nanonood po yan si Nanay Dora. Let's pray for them, yung lupain nila na sinisettle dito sa Ubog, 7 hectares, na maayos po. And pag nabenta nila yon ay maganda. Sabi nga ni Tatay Jojo, pag-pray natin, may fun ang church natin, sabi mo nila. And sabi ni Nanay, let's pray na kung matawaran ko yung binibilo ko, meron tayong church, lupa para dito sa church. So thank you so much, we are always praying for you, and we are forever grateful sa inyong pong pamilya, no? And let's pray din po kay na Pastor Sam, yung naki-revival po tayo kanina. And maganda, nakaka-bless po, kahit hindi na po tayo pumunta ng Batak, ay na-challenge pa rin po tayo. And the result of revival is rejoicing. Kasiyahan po. That's why kinakailangan po natin ng revival, mga kapatid. And kung lumalamig, painitin mo lang. Ganon. Pagka nawawala yung usok, ay yung apoy, di ba, umuusok na, para umapoy ulit, painitin ulit. Ganon po. So, pag-pray po natin sila, Pastor Sam, ang Guillermo Sisters, Ma'am Rose, Ma'am Mildred, Ma'am Estrel. And nag-letter din po ako sa kanila para sa property dito sa Candon, no? And sabi na nila is, monthlyhan na lang kaya. So, sabihin ko po kay Pastor Sam yun. Kasi, pagbuo po kasi, di ba? Mabigat talaga. Pero pwedeng monthly. So, para
makapag-purchase po tayo ng property dito. Kasi sabi niya nga kanina, meron akong natulungan sa Paway, 7 years, sabi niya. And malaki po ang naibigay po nila rin yun. And they are helping churches, especially new missions, nakatulad po dito, na tumutulong purchasing a property. So, sabi niya sa akin kanina, kausapin ko yung may-ari, baka pwedeng monthly. Magaan, mas magaan, sabi niya. Di ba? Malibang kung susupport lahat ng members, sabi niya. So, makakaya na. Pero kung hindi, pwedeng baka mas magaan pag monthly. So, subukan ko kausapin po yung may-ari ng property dito upang sa ganun ay pag in-approve ni pastor, so, pag okay sa may-ari, maganda, may property po tayo by the grace of God. Alright? So, na-amaze po ako kasi 1 year pa lang po ito, ministry dito sa Candon, mahigit. Pero talagang amazing ang provision ng Panginoon. Di ba? So, pero again, that's just a tool. Yung property, yung sasakyan, yung mga TV, yung tricycle, lahat, tool lang po yan. That's not the main thing. The main thing is the Great Commission of Jesus Christ. Our mission is the Great Commission. Para, ano yung Great Commission? Evangelism, edification, education. Tatlong E. Evangelize, para maligtas ang mga tao. Edify, baptize them. Diba? Pag-pray natin sila Kuya Wilbert at Lorelai, every Sunday, nandito po sila. Pag-pray natin na mag-baptize po sila. Okay? And sina Kuya Ninoy, nag-baptize noon. We are always praying po yung And the J baptismal certificate yo, that ay alam yun tumadamdamang hinahira. Mayang nga datan naka-stop lang dyan. So let's pray na i-bless si Apo. Okay? Edification, part of the Great Commission, di ba? Tapos, education, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Kaya may series of study po tayo about the doctrine of salvation. Meron discipleship class po tayo. Lesson 2 pa lang po yan. Di ba? 18 po yan. Matagal-tagal pa po. Pero naniniwala po ako, makikita nyo ang kaibahan ng pagpapala ng Diyos para sa ating buhay at sa ating pamilya. Okay? So let's pray for them, yung mga supporters po natin, na patuloy na gamitin ng Diyos sila at bigyan ng kalusugan. Si Ma'am Rewelyn Galinato din. Okay? And yung mga missionaries po natin around the world, meron po tayong 15 na sinusuport. At maliit man po, pero at least nakakatulong. Dagdag lang naman po yan. May mga supporters din po sila, pero dagdag. Kaya kung ano man ang binibigay natin sa offering, we give na pang-support din po sa kanila. 200 each, 15 yan So we are giving to World Mission 3,000 monthly. Sa isang taon po, kung 3,000 times 12, 36,000 din yan. Pwede sa atin, sana na lang yan Pero we are not selfish. We love mission. Supporting them. Hindi man tayo makapunta dyan, sa Myanmar, sa Mongolia, sa Laos, sa Congo, Africa, Zambia, Africa, Sierra Leone, Armenia, Rome, Switzerland, Israel, at iba pa. Pero we can be a part of global evangelism na tinatawag. At alam nyo po, i-bless po tayo ng Panginoon. Di ba? Kasi ang very purpose niya, bakit siya namatay sa cross, para iligtas ang mundo. Hindi naman tayo makapunta sa iba-ibang lugar. Meron pumupunta, di partner natin, para may part tayo, pag may naliligtas doon, nakikita ng Diyos yung binibigay natin sa kanila, and ipagpapalain niya po tayo. And every year, magdadagdag po tayo at least 5. Kung talagang ma-challenge, katulad sana ngayon, 5 lang sana na-challenge ako sa World Missions Conference. 10. Kaya 15 po yan Next year, pag nahamon pa ng buo, baka 15 yan, 30 na yan sa susunod na taon. Di baling mamuhay lang tayo ng simple, pero natutuwa ang Diyos sa atin, mas pagpapalain ng ating pamilya, mga kapatid. And let's pray for Nanay Christian. Dito po siya, galing po siya ng Mindanao, sa Jensan. And may mga anak po siya dito. Nung nag-business siya dito, ay 2018, for 1 year, namatay po yung asawa niya. Na-stop. Yung mga anak niya, naiwan dito, nakapangasawa dito sa Candon City. Kaya let's pray na makapag-Bible study po kami doon sa kanilang lugar po dyan sa Waig Daya. Alright? And pagtapos yung mabalente ito, Bible study man nun, di ba lang, bagam tulat ta? Merkules naman sila Kuya Ninoy. Meron din po akong Biyernes, 2 family Bible study, 6 to 7, 7 to 8. Magkasunod po yan. Pagka Saturday, may music class tayo, may ganun kagsusuro
Libre. Gitara, ukulele, piano, for free. Ay, nagmayad po ma. Oho. So, let's pray. Every Sunday, 3 o'clock, ay Saturday, 3 o'clock, music class po natin yan. Saturday or Sunday, 3 o'clock, music class din po natin bago tayo mag-service. Ano po? At, ano pa? Let's pray na patuloy tayong gamitin ng Panginoon sa gawain ito. Sapagkat malapit nang bumalik ang Panginoon. Yung war sa Middle East, propesya po yan sa Matthew 24. Na bago dumating ang Panginoon, may away ang mga nation, rise against nation, sabi ng Biblia. Kaya bago pa bumalik ang Panginoon, paglingkuran na po natin siya. Kasi wala po tayong madadala sa langit. Ang pwede lang natin paunahin sa langit ay yung ginagawa natin sa Diyos. Hindi man natin madala yung mga kayamanan natin sa lupang ito, pero pwede mong paunahin eh. Di ba? By investing in this ministry, mga kapatid. Kaya habang may chance tayo, paglingkuran natin siya. Bakit? Marami nang dumating ang Panginoon. Sabi nga sa World Missions Conference, sabi nyo, malapit nang dumating ang Panginoon, ba't nandito pa kayo? Pumunta na kayo sa mga mission field nyo. Sabi ng mga speaker namin, sabi nyo, malapit ng Panginoon. Anong pang hinihintay nyo dito? Pumunta na kayo doon and let God be God to sustain you there. Di ba? Paikot-ikot lang kayo dito eh. Pumunta na kayo sa mission field nyo. Ako, hindi po ako nag-deputize. Nung sinabihan ako ni Pastor Sam, punta ng kandon. Punta ng kandon. Let God be God. Tingnan nyo po. Di ba? Kaya napakaganda po. Naligtas ang mga pamilya natin. Ikararag tayo ni Tatay Jerry, namatay. Mang Ninoy, naatake ka no, hindi kalman. Nakita na hirak ni, yung pakita na kanyang anak. Nakasarita na the other din na tayo. So kaya ipag-pray po natin siya kasi naatake. Actually, napig sa sigarilyo na namin talaga. Makakaha. May sakahag, malmalang ko na. Di mo mapigilan ni Ate Maricel. Amo nga ni biyag mo kung kunana lata mo eh. Isabdin mo kami awan, di mapigilan talaga. Manupay lang tawan na naugubing sa totoo lang. Let's pray na makapag-necrological service po tayo to comfort their family kung kailaman. Nakamansaya din na, Awampay? Nakamalamay na? Yan. So, ipag-pray po natin na makapayagan po tayo na mag-service po sa kanila to comfort them and to share the gospel of Jesus Christ. Ano po? At ano pa? Marami pa po tayong plano dito. Sa Candon City, hindi po tayo mananatiling maliit at lalaki po tayo by the grace of God soon. Soon. No? And meron po tayong goal na ipinagpipray at wino-work hard para makita natin ang result na gagawin ng Diyos po sa atin. By the grace of God, kung kaya, bigyan tayo ng libo rin po. Dito, balang araw, it can be done. Nothing is impossible with God. Diba, wala naman tayong ibang ginagawa eh. Maglingkod lang talaga. So kung meron man tayong ibang ginagawa dyan, maaring kumbaga, gawa-gawa lang, pero talagang focus natin ay gawain po ng Panginoon. Helping our families, mga kapatid. It's not a religion. Our presence here in Candon is not about religion. Forget religion. Let's build our family in the ways of the Lord. Okay? So, pag-pray nyo po, ngayong tinitignan ko yung kalendaryo, kung kaya namin ihabol, sa Monday, DBBS po natin. Daily Vacation. Bible Subernada, bagantogin ni JR. Kindi kita ubing ita. 1 week tayo ito'y. Okay? Daily Vacation Bible School. Alright? So, kung nandito pa si Nanay Christy, baka maka-assist pa. Oo. Mga kabataan natin, no? Maka-assist pa dito, magtuturo tayo. Alright? And then, sa darating na May 18 naman po, next month, ay balikatan naman po sa Batak. Okay? Ano yan? Maganda po yan. 1 week din po yan. Matututo sila sa mga trabahong bahay. And mapapahalaga nila ang pag-aaral, pamilya, at iba pa. Okay? So, May 18 po yan sa Batak. At second Sunday po ng May, Father's Day po. Second Sunday ng May. Anong araw yun, Hira? Ay, Mother's Day pala. Sige. Mother's Day muna. Alright? Ladies first. Mother's Day. Tapos, third Sunday ng June, Father's Day. Okay? So, Father's Day, we will honor them. At tayo po ay
kumbaga, i-honor po natin sila. And of course, may simple token tayo sa kanila na ibibigay. Let's pray for them. Alright? So, yung mga upcoming activities po natin yan, ngayon pong mga susunod na araw. Okay? Kung may property lang sana tayo, magpa-family camp din tayo Magkakaroon din tayo ng family camp, couples banquet, couples mga ganyan. So, napakaganda. Ako, gustong-gusto ko yung programang pangpamilya. So, programang pampamilya. Maririnig natin yung patotoo ng mga nanay na 20 years na married, 30 years, magsasalita. Wow! Gold nuggets of principle po yung mga sasabihin nila yan. Kaya how I wish we can do it now. But soon, mga kapatid, ay gagawin po natin yan dito po. Okay? So, ano pa? Pati da kayo ag-exam no bigat? Ay, sabali is date na. Alright. So, let's go to our message now, kakabsat. Ag-special kahira? Okay. So, may ano din yan kasi, sorted. So, kanta kayo? Okay, tumumit na. So, family values po. We have a series of messages about building a godly family every Sunday afternoon at 5 o'clock. And our title today is Family Values. Proverbs chapter 17, 1 and 2. Basahin po natin. Tayo to stress lang. To give reverence to the reading of the Word of God. The Bible says, better is a dry morsel and quietness therewith than a house full of sacrifices with strife. Puno ng sacrifice, trabaho ng trabaho. Diba? Nagsasacrifice para sa family. Pero, meron namang strife. Ano yung strife? Gulo. Away. Hindi pagkakaunawaan. Anong silbi ng sakripisyo kung may gulo? Diba? Mahalaga po yung maayos ang ating tahanan. A wise servant shall have rule over a son that causeth shame, and shall have part of the inheritance among the brethren. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ito at matuto kami ng mga prinsipyo ninyo na pwede namin i-apply sa aming family. In Jesus' name I pray. Amen. You may be seated. Thank you. So, kung ito, a family that stays close to God together will be connected intact together. Diba? So, ang isang pamilya na malapit sa Diyos they are connected intact together. Parang ano po yan, yung sasakyan po, may mga may mga pwedeng paghiwa-hiwalayin yan Pero, connected po yan, matibay yan, di ba? Nakakatakbo yan. Pero pag kalasin mo yan, hindi yan, pag kinalas mo yan, hindi yan tatakbo. Pag kinalas mo yung gulong at iba pa, hindi tatakbo yan. Pero pag intact yan, gagalaw yan. Do you understand, mga kapatid? Pag ganun ang pamilya natin, ginagampanan ng tatay yung kanyang trabaho sa bahay, ginagampanan ng nanay yung trabaho niya sa bahay, ginagampanan ng anak yung trabaho niya sa bahay, magiging magaan ang mga trabaho sa bahay. Di ba? Hindi yung malalaki na yung anak, ang naglalaba pa sa kanilang damit ay nanay pa. Anong klase yan? High school ka na, ang nanay mo pang naglalaban ng damit mo. Aba, dapat matuto ka na maglaba, maggawain ng bahay, para sa ganon, matuto ka. So, pag close sila sa Diyos, they will connected intact together. Meron tayong tinatawag na triangle of marriage. Triangle of family. The more, yung tatay nasa right, yung nanay nasa left. Yung anak nandito sa gitna. Alright? Tingnan nyo ha. The more na malapit yung mag-asawa sa Diyos, makikita nyo, naglalapit din sila. Ang Diyos nasa taas. Triangle of family. The more na malapit yung asawang lalaki, asawang babae sa Diyos, mag-close sila. Tama? Pero pag malayo sila sa Diyos, ito yung Diyos sa gitna, malayo rin sila. So ano ang nagpapalapit sa relasyon nila? Diyos. Kaya nga, make God the center of your family. Habang yung mga anak nasa gitna Tingnan nyo, pagka malapit sila sa Diyos, yung anak sumusunod.
Eh kung yung tatay lang ang nagsisimba, yung nanay hindi, bangking. Di ba? Tagilid. Anong mangyayari sa anak? Babagsak. Mako-confuse siya eh. Bakit kaya pwede yun? Magandang mag-church. Yung isa naman, bakit hindi mahalaga? Bakit kay tatay mahalaga ang church? Bakit kay nanay hindi mahalaga? May confusion sa tahanan. Bakit si tatay namamalo? Bakit si nanay konsentidora? May confusion. Di ba? Oo. So kaya nga po, pinakamaganda, close tayo. Building a godly home is the very purpose why God created marriage and family. Okay? A home that will give glory to His name and duplicate the glory of God in their family. Anong sabi ng Diyos? Let us make man in our image. Ano daw image? God's image. And the Bible says, be fruitful and multiply. Ano daw yung imumultiply nila? The image of God. Wow! Diyan? Kaya nga galit ang Diyos sa pamilya eh. Bakit? Imumultiply nila yung image ng Diyos. Dadami ang imahin ng Diyos. Dadami yung imahin ng Diyos. Ayun, ng Diablo yun. Di ba? Alright? Kaya nga po, napakahalaga yung pamilya. Alam niyo po ang pamilya? Very powerful yan. Yung marriage po, yung pag-aasawa, very powerful ang marriage. Why? They are multiplying the image of God. Sinong makakagawa ng magmumultiply ng image of God? Mag-asawa lang. Kaya nga hindi pwede yung lalaki at lalaki. Kasi hindi naman po nagmumultiply ang lalaki at lalaki. At babae at babae. Di ba? So kaya nga, very powerful po itong ating pong pamilya, kapatid. So number one, I said, a peaceful and simple home is better than one filled with what? Conflict. Kasi sabi ng Bible, open na ba yan? Yan. Verse 1, better is a dry morsel and quietness therewith. The Bible says, than an house full of sacrifices with strife. Kaya sabi ko dyan, a peaceful and simple home is better than one filled with conflict. Nagsasacrifice nga. Trabaho na ng trabaho. Uuwi sa bahay, mag-aaway. Naghirap siya sa trabaho, uuwi sa bahay, aawayin niya yung asawa niya. Kaya nga, imbes na masaya siyang umuwi, malungkot siyang uuwi. Bakit? Imbes na comfort zone niya yung bahay niya, comfort zone, nagiging courtroom zone. Bakit? Iimbestigahan niya. Bakit late ka ngayon? Saan ka na naman pumunta? Bakit hindi ka nagre-reply? Kaya nga, courtroom. Hindi ako masayang uuwi. Kasi, parang korte yung bahay eh. Di ba? Imbes na comfort zone niya, nagiging courtroom zone yung bahay. Kasi nga, they are full of sacrifices, the Bible says, pero may gulo, may away. Alam niyo po, merong conflict. By the way, sa ating pamilya, sa marriage, merong conflict. Sa amin ni Hyra, merong conflict. Di ba? Bakit? Bakit may conflict? Nagsama yung dalawang imperfect na tao. Walang conflict ba pag nagsama ang imperfect na dalawa? Meron. Matindi. Di ba? Alam niyo po, pag nagsama yan, makikita mo kung ano ang nasa loob talaga niyan. Pag hindi pa nagsasama yan, hindi mo makikita ang lahat sa kanya. Hindi mo pala alam, nakataas yung paa niya pag kumakain. Di ba? Noon, hindi naman eh. Tapos tataas ng paa pag na kumakain. Noon, mahinaon sumubo. Pero nung mag-asawa sila, malakas pa lang magsumubo. Doon, iniipit niya yung utot niya. Nung mag-asawa na, talagang malakas na. Di ba? May conflict. Pero, pwedeng unawain ang conflict. Pwedeng isolve ang conflict. Anong solusyon? Communication. Very simple. Mag-usap. Pag may conflict, mag-usap. Saan nagkamali? Sinong nagkamali? Magpakumbabang nagkamali. Mag-sorry. Mahirap bang mag-sorry? Hindi. Ako nga, nagsusorry ako eh. Pero yan ang pinakaisang mahirap gawin pag may conflict, yung mag-sorry. Sorry ah. Hindi. Ipagpapilitin niya yan. Ako ang tama. Mali yung ginawa mo. Di ba? Marami nga lang ginawa. Di man eh. Kinakailangan to solve the problem is magpakumbaba and mag-usap. Kaysa yung conflict, meron nga pong mag-asawa eh. Sanay na sila sa mag-away.
sanay silang magsigawan araw-araw, napanood namin, na narinig namin. Can you imagine that? Kung anong klaseng pagsasama ang sanay magsigawan? Di ba? Oo, so Tagalog po ako kasi yung Christy Tagalog eh. Okay? Hindi niya po naunawaan ng Ilocano. So, quiet, morsel means peace. Maliit na peace. Quietness means peace naman. Talna. Tama? So, kung ito'y live with contentment. Put away strife in your home. Don't let anything come inside your family that will cause destruction to your relationship. Di ba? Dapat, hindi nag-aaway, nagtutulungan. Helpmeet, completer. Kung anong mahina sa lalaki, i-complete ng babae. Kung anong mahina sa babae, i-complete ng lalaki. Helpmeet. Hindi niya sinabing contender. Hindi na sinabing i-contest. But, help. Complete. Kaya nga pinagsama ang dalawang imperfect to complete each one. Hindi to contend with each one, or to contest each one, or to fight against each other. Hindi. Complete. And live with contentment. Kung anong meron, huwag ka nang maghanap. Kung gulay, gulay. Kung saluyot, saluyot. Di ba? Kung, kung bugoong nay, nga dati kalamansi na, tapos, ikamante ka ng ubasi, labay mo. Samo dupa-dupalat na Samo bilugan. Bilug-bilugin mong ganyan. Masarap. Masarap pa sa anumang masarap yan. Diba? Basta may tamang relasyon, maayos na relasyon. Anong nagpapasarap sa kainan? Magandang relasyon. Kahit lechon yan, kung magkaaway yan na magkatabi or magkaharapan, hindi masarap. Lechon belly, di ba? Kung ano man yan nandyan, tapos hindi maganda ang relasyon nila, hindi masarap yan. Anong nagpapasarap sa kainan? Magandang relasyon. Kahit manteka lang yan, kahit na bugong lang yan, masarap yan. Basta maayos ang relasyon ng mag-asawa. Kaya nga live with contentment. So sabi ng Bible, morsel means peace. Di ba? A dry morsel, better is a dry morsel and quiet and sweet than a house full of sacrifices. Start. Number 2, have rules in the home as a guide to follow each day. Kunanad toy, verse 2, a wise servant shall have rule over a son that causeth shame, and shall have part of the inheritance among brethren. So, timay sa nga wais nga servant shall have rule. Ano rule? Rules and regulation. Set rules in the home. So, kung ito'y rules is your home, in your home are your guide and protection. So, set rules in your home. Set the pace. Kasi yung rules magiging guidance ng bahay. Pag walang rules sa bahay, walang guidance ang tahanan. Ang ibig sabihin niyan, kung uuwi ng bahay, kung anong oras niya gustong umuwi. Kung hindi siya uuwi, hindi siya uuwi. Kung ayaw niya magtrabaho, hindi siya magtatrabaho. Kung hindi siya tutulong, hindi ako tutulong. Uuwi lang ako dyan, pagkakain ako, pero kahit hindi ako magtrabaho, okay lang. Bakit? Walang rules eh. Eh kung mag-set ka ng rules, lahat ng nakatira dito, magtatrabaho. No work, no eat. Aba, magandang rules yun ah. Di ba? Lahat nandito nagsisimba. Magandang rules yun. Lahat dito nananalangin. May Diyos. Kinikilala natin ang Diyos. Ang pagkain natin ngayon ay bigay ng Diyos. So magandang rules, di ba? Bago kumain, magpasalamat sa Diyos. So magandang rules yun. I'm saying set rules in your home. Bakit? Guide po yun eh. Protection mo yun. Pag walang protection ng bahay, anong mangyayari? Pag walang bakod, pag walang protection, anong pwedeng mangyayari pag walang walls, walang protection, walang harang? Pwedeng maka-invade. Yung mga magnanakaw, pwedeng pasukin ka, pwedeng mawalan ka ng gamit, mahalaga sa'yo. Pag walang protection sa bahay, ay makukuha ng diablo ang gusto niyang kunin sa atin. Makukuha ng mga anak natin. Yung future nilang maganda, makukuha ng diablo.
See? Kaya mahalaga po yung rules. Number 3, the glory of their children is their father. Verse 6, children's children are the crown of all men, and the glory of the children are their fathers. Like father, like son. Like mother, like daughter. So anong ginagawa ng anak? Kung anong ginagawa ng tatay? Di ba? So, hindi pwedeng mas mataas ang kalidad ng anak sa tatay. So, laging ang tatay ang nagsiset ng standard sa bahay. Kung gaano kataas ang pananampalataya ng tatay, ganon din sumusunod ang anak. Hindi, mihira lang ang anak na mas mataas ang pananampalataya sa magulang. Mas marami po, mas mataas ang pananampalataya ng tatay sa anak. Sinusundan po nila yan eh. So kaya nga po, the glory of their children are their father. Anong sabi ng Bible? Yung mangmang na anak ay nagbibigay ng shame sa tatay, sa magulang. Sino tatang na detoy? Wala dan ako. Sino nanang na detoy? Apay man nakikabil detoy? Apay kanayong nga may guidance? Apay papanawa detoy? Narigati kasi. Kaya nga po, pinakamaganda, set an example in our family. Kung anong gusto nating gawin nila, dapat ginagawa po natin. Okay? So the ultimate desire of the father is to see that his children walk in truth. 3 John 1:4. Sabi ng Bible, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. A father is fulfilled if their children are like them, especially in the service of God and people. Wala naman tayong ibang gusto sa anak natin. Si Seb, Imbagtago, Penti Christian School, Jibarani, Batak, Ilocos Norte. Walang Christian School po dito eh. So, buti mag-o-open to doon. enroll po namin doon. Homeschool. Sikat po yan sa Amerika eh. homeschool po namin siya. And we are praying by the grace of the Lord na sa ministry po sila. Kasi ako naniniwala na ang best na buhay sa akin ay gawain ng Diyos. Kung ang best ay gawain ng Diyos, bakit gusto ko siya sa hindi best? Diba? Kung best ang ministry, bakit gusto ko siya sa hindi best? Ito yung best eh. Ba't gusto ko sa hindi best? Dito ka sa best. Kasi naniniwala po ako, pag tinawag ang ama sa ministry, buong pamilya tinawag po yan. Kaya sabi ko kay Hyra noon, accounting tech yan eh. Stop mo na yan. Maglingkod tayo. Let God be God. Kaya alam niyo po, God sustain. Masaya po dito sa gawain ng Panginoon. May mga naliligtas sa kaluluwa, masaya. May nababago ang buhay, masaya. Yeah? So yun lang makita ko dito, nag-holding hands yung mag-asawa, masaya ako po doon. Yung anak na dating binumura, sinisigawan ng nanay, sabi niya, mahal ko na ang nanay ko ngayon. Aba, malakas ang impact. Sa totoo lang, gusto ko pong may testimony time sana tayo dito every Sunday afternoon. Ganon. Na may magte-testimony about the impact of the message to you, especially to your family. Maganda. Di ba? So, mabibless po tayong makakarinig yan. Kasi ang gusto natin sa ating mga anak, mapabuti po sila. Walang magulang na gusto mapasama ang kanilang anak. Lahat ng magulang na matino, gusto na maging maayos ang kinabukasan ng mga anak. Kaya wag natin sasayangin mga anak yung sacrifices ng mga magulang. Kahit sabihin mong minsan kulang yung binibigay, kulang yung baon, kulang yung ibinibigay. Alam mo ba yung kulang na sinasabi mo, buong buhay na nila yun. Sinacrifice na nila yun. Kaya wag mong liliit-litin yung sinasabi mong kaunti na binibigay nila. Alam mo ba na buhay niya na yon? Alam mo ba na maghapon niya ng pinaghirapan yon? Alam mo ba na kahit nauulanan siya, sa maliit na sinasabi mong binibigay sa'yo, nauulanan na siya nun eh. Di ba? Kahit tirik ang araw, buong buhay niya, itinrabaho na yon at nakapagbigay, tapos sabi natin maliit. Buong buhay niya na yon, sabi natin maliit. Dapat ma-appreciate natin. Kahit maliit, pero alam nila, sapat. Di ba? Sapat. So, kaya alam niyo po, napakaganda. Kasi ako man ni Iris naglalakad tayo ni Arnel, in the night market.
So, nag-income siya. Sabi niya, hindi dapat ako bibili ng cellphone eh. Na LCD eh. Bumili ng cellphone. Saan galing? Sa pinagpaguran niya. Di ba? Hindi maganda yon na nasasanay siya na nakukuha niya yung isang bagay na gusto niya sa pinaghirapan niya. Hindi yung binigay na lang, binigay. Nung binigay mo, ginasto niya. Yung binigay mo, sinira, pabili na naman. Hindi niya alam pahalagahan yung binibigay mo kasi hindi niya pinaghirapan. Pero, mas maganda yung pinaghirapan mo na nabili mo, at least, mahalaga. Napahalagaan mo eh. Mas laking Julius, nakagatang mo cellphone na 16,000, grabe oh. Di ba? So inuhulog-hulugan niya. So at least, pinaghihirapan niya yung pinaghuhulog niya. Ganyan ang buhay. Nung araw po, walang pang-aral yung mga yung mga tao, mga kabataan mag-aral. Nung araw, 80s, 70s, pakinggan niyo yung mga lola at lolo natin, mga tate at nanay. Ang kwento nila, wala, mahirap, sabi nila. Pero hindi namin pinahintulutan ng hirap para wala kaming kinabukasan. Di ba? Saan nararamidan da? Working student. Anong ginagawa nila? Sideline. Mapanda taltalon, makibulibul, tatay. Mapanda aglalaba, makilaba. Mapanda agpidot ti kwa, sa lamage. Ilako da. Oo, sako-sako sa lamage. Aguring da. Agkali da, aguring da. So, yung iba, nag-aalaga ng mga animals. Iba pa. Ni Bernard ka, dala ko ng akwa. Goldfish. Nga mabasit. Gumatang kay Tokin Bernard. Goldfish na maliliit. Di ba? Alam nyo, pag pinakamaganda po, yun ang kasiyahan natin. Makita ang ating mga anak lumalakad sa tamang direksyon. Hindi yung naliligaw. Pag-asawa ako, diyan ang basbasan, punoy ka magtin, di ba? Di pa yan mo maglaba, di pa yan mo magluto, gasawa kan. Kaysa yung papa, hanggat ang maragsakan di amano agawid di anak, Papa, Shakti, mang templa kapin. Nabanog ka, Papa, kaya mo imasahe ka madamdama? Aba, nuno kasi ko mang Bernard, nagawid ni Mang Ninoy ti trabaho, amo na nga nabanog. Papa, kaya mo imasahe ka? Abo, nagmayate na. I mean, tapos si mama makita, baka pwede ako na magugas ng plato, mama, kasi alam ko marami ka nang ginawa. Yun ang gusto natin eh. May initiative yung mga anak natin na tumutulong sa ating tahanan. Kasiyahan po natin sila. At naniniwala ako na meron tayong confidence na pag lumaki sila at nawala tayo, kaya nilang mamuhay kasi naihanda natin sila sa tamang buhay. Kaysa yung tamad, laro ng laro. Roblox? Yung ano-anong laro. Tapos, sadot, anong klase nga biyag today dyan? So number 4, don't tolerate evil sins in your home. Proverbs 17:13, whoso rewarded evil for good, evil shall not depart from his house. Pag hindi mo raw ikinorek ang evil, or you reward evil for good. Alam mong mali, reward mo pa. Evil shall not depart. Parang ano yan eh. Nadarugit ko man tatim makiaso. Hindi mo naman tinanggal. Mawawala ba yung dumi dyan? Hindi. Ganon din sa tahanan. Nakita natin may kasalanang ginagawa yung anak natin, dapat i-correct natin. Immediately. Anak, mali yan. Hindi mo dapat inaaway yung kapatid mo. Anak, mali yan. Dapat so nako-correct agad. Kaysa okay lang yan. Lampong-lampong kayo. Okay lang yan, no di ka awid. Okay lang yan, no di ka grave review. Okay lang yan. Ay ayam, di agree review. Okay lang. Kailan tagay ayam, already kay grave review. Hindi po okay yon. So dapat may pakialam ang magulang para sa training ng kanilang anak. Hindi po obligasyon primary lang ng eskwela na i-train ang anak. Ang binigyan ng authority to train up a child in the way he should go, magulang. Hindi po eskwelahan. Huwag natin ipagkatiwala sa school ang training ng mga anak. Nasa atin po yan. Kaya nga tayo may church helping you what to be able to teach to our children. Diba? So don't tolerate evil sins in your home. Reprove immediately the action that you see wrong and correct immediately to live right.
Huwag mo nang patagalin. Kasi pag pinatagal mo yan, uulitin nila yan. Yung kasalanan, uulitin nila yan. Stop! Bilangan ka sa kapulo. Stop! 11, 12, 13, 14. Hindi pa ini-stop. Maano ngayon eh. So, pinabayaan na lang natin. Diba? So, sinong nasusunod? Yung anak, hindi yung magulang. Number 5, leave contention and strife. Leave contention and strife. Basahin nga po natin, verse 14, go. The beginning of strife is as when one letteth out water. Therefore, leave off contention before it meddle with. Okay? So, yung pinagmulahan ng strife or gulo is as when one letteth out water. Kumbaga, merong conflict, pero pinabayaan mo yan. Just, sige na, let out na lang. Imbes na sinolve, pinabayaan na lang. Kaya nga pinakamagalaga, leave off contention before it meddle with. So kaya sabi ko dyan, leave contention and strife. Iwanan natin. You talk together to settle a problem. Don't talk if you will only create strife and contention. Meron kasing mag-asawa nag-conflict, mag-usap, sumisigaw naman dalawa. So, imbes na nasusolve yung problema, lumalala. Huwag mo nang mag-usap pag lumalala. Anong purpose ng pag-uusap? To solve. Eh, bakit lumalala? Huwag na lang mag-usap pag lumalala ang problema. Ang purpose ng pag-uusap para i-solve ang problema. Because nothing will be solved if you just contend. Okay? The very purpose why you talk is what? To settle the problem. If you don't, then don't talk for a while. Palamig muna. Kaysa masabi ang hindi maganda. Kasi pag nabitawan mo na yan, hindi na yan mawawala sa isip niya. Nag-create na ng hurt yan sa kanya. Pwede kayong magbati ulit, pero hindi na mababawi yung salita. Na masakit. Na tumama sa kanya, na kineri niya hanggang sa matagal na panahon. So, pacify your anger first. Then what? Talk. Ano yung pacify? Yung bata, baby may pacifier. Chupon pa yun? Tama po ba yan? Chupon? Pacifier. So, kung may init ang ulo dyan, huwag mo nang mag-usap. Yeah? Pero pagka na-relax na, saka mag-usap. Anong purpose at goal? To solve. Walang problema na hindi pwedeng isolve. Lahat ng problema na susolve sa maayos na pag-uusap. Eh, paano masusolve eh? Ayaw makipag-usap? Ano bang problema mo? Alamin mo, ikaw ang may gawa. Tapos tatanungin mo? Di ba? Ikaw ang may gawa-gawa, tapos tatanungin mo, alamin mo! Sabi niya. Kaya nga ayaw makipag-solve eh. Pinakamaganda, ano bang maging problema? Dapat magpakumbaba ka rin, ganun kasi hindi ko nagustuhan yung sinabi mo kanina. Hindi ko sabihin mo yun ang totoong nagmamahal. Sabihin ang ayaw. Kaysa tinatago na hindi nasusolve ang problema. Alright? So I think dyan muna po tayo. Itutuloy na lang po natin, okay? Leave contention and strife. Kung kinahira, minsan lang po kaming mag-conflict sa totoo lang. 4 years na po kami, magpo 4 years. Minsan lang po kami mag-conflict niyan. Sa totoo lang, napaka-sweet ang aming spirit sa bahay. Masaya po ang aming pagsasama araw-araw. Napapangiti ko siya, napapasaya ko siya araw-araw. Pero damagin nyo kanya na walang araw na hindi ko siya pinapatawa. Yeah? Gusto ko kasi masayang environment. Bakit? Marami na ng problema, malungkot pa. Wala na ng pera, malungkot pa. Di ba? Masaya. Bakit? Langit ka eh. Anak ka ng Diyos, malungkot ka. Walang tagalangit na malungkot. Di ba? So tandaan natin, sabi ko sa kanya, kakaunti lang ang oras natin sa lupang ito na mag-away.
Paano pag namatay ako bukas? Iiyak-iyak ka? Wag na nating ibigay sa jablo ang isang araw. Can you imagine? Nagtampuhan ng isang linggo, after 1 week, magkakasundo? Pwede naman magkasundo agad eh. Bakit mo pa hihintayin ng 1 week na magkasundo? Pwede naman immediate na magkasundo. Di ba? Tama po ba yun? Bakit ihintayin ang 1 week na hindi magkatabi matulog yung mag-asawa? Diyan ka, outside ako lang po, kunana. Sana ka, ako dito. Oo. After 1 week, sorry, dito ka na. Oh. Hinintay pa ang isang linggo na hindi magkasama kumain, na hindi magkatabi matulog, na nag-aaway. Isang linggo pa, pwede namang agad-agad eh. Sa katunayan, kami ni Hyra, by the grace of God po, wala pang naumagahan na conflict. Meron kaming agreement. Pag may naayaw ka sa akin na hindi ko sinasadya, sabihin mo agad. Di ba? Huwag mo na akong pahulaan, hindi ako manghuhula. Sabihin mo na. Alright? May agreement kami, nag-uusap. Sabi ng Bible, huwag palubugan ng araw na may galit sa puso. Huwag mo ngayon lulubog ang araw na may galit ka sa puso. Kasi mahirap yung may galit eh. So, kasalanan yun, hindi ka pa pagpapalain, di ba? So, may agreement kami, mag-uusap kami. Pwede naman eh. So, again, leave contention. Ano yung leave? Ano ba yung leave? Iwanan. Iwanan na ang pag-aaway. Sayang ang araw. Sayang ang araw, nag-aaway. Sayang ang oras sa pag-aaway. Hindi makakatulong ang pag-aaway. Tama? Hindi makakatulong ang nagtatampuhan. Ang isang matampuhin ay immature na tao. Ang ayaw magsalita at mag-solve ng problema ay immature and it will destroy relationship. It's not healthy to the relationship. Pero pag may conflict, misunderstanding, mag-usap. Solusyonan. Magkasundo salita ng Diyos. Diba? Kaya masaya po ang may pamilya. Oho, masaya. Hindi po nakakatakot ang magpamilya. Basta may handa lang po natin ang ating mga anak na pumasok sa pagpapamilya ng maayos, masaya ang may pamilya. Pero pag hindi sila naghanda, ang relasyon na hindi planado ay komplikado. Ilitin ko. Ang relasyon na ang married or relasyon na hindi planado, komplikado. Pero ang relasyon na planado, garantisado. Di ba? Ulitin ko, ang relasyon na hindi planado, komplikado. Pero ang relasyon na nakahanda, planado, garantisado. Di ba? Iura-ubit, graduar kay bay. Agtrabaho kay bay, ag-establish, santo ang pamilya. Hindi kailangan mabuntis ng high school. Hindi kailangan mabuntis ng college. Saka na, pagka nakatapos ka, nakapagtrabaho ka, naka-establish ka, saka magpamilya. Hindi ko sinasabing pag nakagraduate na. Bakit? Maraming nakagraduate na immature. Makagraduate. Hindi ko sinasabing pag may trabaho. Bakit? Marami din may trabaho na matampuhin pa. Hindi ko rin sinasabi, ang sinasabi ko po, nakagraduate ka, nakatrabaho ka, naka-establish ka emotionally, mentally, spiritually, you understand the responsibility of being husband and wife, father and mother, then go. Ano pang hinihintay mo? Kung alam mo ang obligasyon ng tatay, isang nanay, isang asawang lalaki, isang asawang babae, alam mo ang trabaho mo, ano pang hinihintay mo? Go. Handa ka eh. Garantisadong maayos. Di ba? Oho, hindi nagtatampuan, mag-asawa na magtatampuan. Hindi tayo, ayoko na sa'yo, maghiwalay na. Hindi pwede. Dapat maayos sa pamilya. Yan po ang goal natin dito sa church natin. Hindi po building ang church. Church ay mga tao, kalipunan ng mga taong naligtas, tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, na bautismuhan, napasama sa church, tayo po ang tao. Kaya ito, wala man tayong building, we are the church. Di ba? We are the church. And doon po tayo mamumuhay sa kalooban ng Diyos. Amen? Para sa ating pamilya. Ako po, nag-enjoy po ako sa sa series of messages every Sunday afternoon.
building a godly home. Marami pa po tayo niyan. Ano ho? Let's pray. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay ang mga ito at manatili ang mga prinsipyo. Tunay nga, Panginoon, that we should not tolerate sin in our family, but to correct immediately to live a better one. Bendisyon na nga po, digiti kakabsat nga dato'y tata, including their whole family. Nakadumog kin nakakidom tayo kakabsat, heads are bowed, eyes are closed. Let's talk to God. If some part of the message speak to you, ay kausapin natin ang Panginoon para sa ating pamilya. Panginoon, sabi mo, marami akong pagkukulang sa aking pamilya, asawa, sa aking mga anak, pero kinakailangan kong tugunan niya. Your priority is your family, not your job, not your business. Your family is your priority. Yeah? Mahalaga ang trabaho, mahalaga ang business, pero mas mahalaga yung oras mo sa iyong mga anak. Mahalaga ang oras mo sa asawa mo. Mahalaga na may banding kayo. Nakakapag-usap kayo, nakakapagplano, nag-guide mo yung mga anak mo. Mas mahalaga yan kaysa pera. Anong silbi ng pera? Masisira naman ang kinabukasan nila. So let's beg God, blessing our family, and give you wisdom how you lead and build a godly home. Pray natin yung future ng mga anak natin. Opo. Na maging maganda ang kanilang makapagtapos ng pag-aaral, maka-establish, at maging maayos ang kanilang future. Because the devil is trying to hinder them, destroy them. Let's pray for our family, our children.